Wow, ang gandang isipin talaga, no, na kapag yung credit card mong isa, mataas pa yung credit limit mo. Tapos yung credit limit mo dyan, ang pambayad mo dun sa utang mo sa isa mong credit card. Wow, di wala ka ng problema. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so without further ado, proceed na tayo sa ating video for today. Saan nga ba nagsimula ang content natin or ang video natin for today? So, we're going to create this video dahil dito sa query ng isa nating subscriber na si Jerry Bilawen. Hi Jerry, shout out sa'yo. At ang kanyang query is, pwede bang pambayad ang Bank A credit card sa utang kay Bank B credit card? So yan, ang topic natin for today. So, kapag mataas ang credit limit mo dito sa credit card A, wow, so yun na lang pambayad mo sa utang mo dito sa credit card B. Tutuklasin natin, pwede ba? Possible ba ito? Okay, marami talagang nagtatanong from our subscribers and even some of my friends. Tinatanong nila kung pwede nga bang yung credit limit natin dito sa isa nating credit card ay pambayad doon sa credit card bill natin sa isa pa nating credit card. Okay, so possible nga ba? Ang ganda, no, kapag ganon ang feature ng credit cards natin. But the answer is, it is a big no. Hindi pwedeng gamitin ang credit card limit natin from our credit card A pambayad dun sa credit card bill ni credit card B. Bakit? Come to think, yung credit limit na nandun sa credit card natin ay utang natin kay bangko. So, hindi pwedeng yung inutang or ipapautang ni bangko sa'yo ang pambayad mo sa isa mo pang utang sa isa mong credit card. That is rule of thumb na hindi talaga pwede nating ibahin or hindi natin pwedeng i-reverse. Okay? So, anong pwedeng gawin? Ano yung mga options natin na pwede nating i-consider or pwede nating gawin para mabayaran natin yung credit card bill natin sa isa nating credit card? Lalong-lalo na kapag meron tayong shortage of cash. So, ang pwede nating gawin is yung credit limit na nandun sa isa nating credit card, pwede nating i-cash advance yan. Okay, so kung magkano ang percentage na sinabi ni bangko sa atin, whether it is 30% or 50%, so i-withdraw natin yan as cash advance. So kapag na-withdraw na natin yung cash advance natin, yun ang pwede nating pambayad doon sa utang natin sa isa pa nating credit card. Another option is that we can call the hotline and ask the customer service representative to assist us doon sa balance conversion. Ang balance conversion is i-convert nila yung existing credit card bill mo into installment with add-on interest na babayaran natin yan monthly. Depende kung 12 months or 24 months, depende kay bangko yan. Depende sa kanyang promo or depende doon sa installment promo ni bangko. Another one is, pwede naman tayong mag-cash installment. So, ano ang cash installment? Yung cash installment, okay, parang loan yan na pwede nating i-convert yung credit limit natin into cold cash and then babayaran natin in installment with add-on interest. So, ano ang difference ni cash installment at saka ni cash advance? Si cash advance, kapag na-withdraw mo na siya from your ATM, pagdating ng SOA mo the following month, babayaran mo siya ng buo. Ganon. Pero, ang cash loan naman, using our credit card limit, parang uutangin natin yung credit limit natin, babayaran natin yan ng installment with add-on interest. Sa iba, mas magaan yung cash installment, kahit babayaran mo yan monthly, may konting add-on interest,
kung affordable naman, okay yung ganung option sa kanila. Meron naman yung may gustong cash advance na lang, i-withdraw mo siya ng buo, and then bayaran mo siya ng buo the following month. Otherwise, kapag hindi natin mabayaran yung cash advance natin ng buo the following month, may finance charge yan at mas malaki at mas mabigat sa bulsa kapag hindi natin siya nabayaran. Now, kung halimbawa naman, hindi mo kayang bayaran yan ng buo, doon ka na lang sa installment. Pa-convert natin yung credit limit natin into installment. Bayaran mo siya ng monthly with additional interest. So, yun yung cash loan na sinasabi natin out of our credit limit. So, sana malinaw yung part na yon. Okay, ano ba yung mas magandang option sa tingin mo, Ma'am Crisel? May mga nagtatanong kasi na, which is best? In my case, balance conversion. Bakit ito yung pinipili ko kung sakaling ako yung nasa sitwasyon ninyo, no? Mas okay yon kasi isang bangko na lang yung inaasikaso ko. So for example, may existing credit card bill ka with BDO. So kay BDO na lang, kung magkano yung credit card bill mo, yun na lang yung pa-convert mo. Balance conversion, and then bayaran mo with add-on interest monthly. Para hindi yung palipat-lipat ka. Para iisang bangko lang yung inaasikaso mo. Okay, proceed naman tayo sa isa pang query na nanggaling naman kay Madomar Saripa. Madomar Saripa, shout out sa'yo at sabi niya, hi! Ay, wala palang hi. Sabi niya, I am always watching your channel po every time may new video po kayo. Pa-shout out po sa next video nyo, Ma'am Crisel. Salamat. Okay, yan, na-shout out na kita. Madomar Saripa. Okay, thank you so much for always catching up yung mga videos natin. Kahit siguro busy ka, but thank you. I believe na lahat naman kayo maraming ginagawa, no? But then again, thank you so much kasi you always catch up. At tuwing may notification ang YouTube ninyo at kasali ako doon, thank you so much for dropping by. Not just for dropping by, but sa panunood. And thank you as well for dropping your comments. Thank you for the trust. Maraming salamat. Ayan. Okay, another query na nanggaling kay Kisa Hona. Kisa Hona, shout out sa'yo. Thank you so much for dropping your comment. Ang sabi niya, may other ways po ba para maka-create ng cash advance PIN without using online app? Kasi di pa din inaayos ni UB ang online app ko, so I cannot do any transaction with my online. Okay, so with regards to that, sa cash advance PIN, palaging si bangko talaga ang magbibigay. Usually, ang mga bangko is that kapag pinapadala yung ating mga credit cards, a week after or 2 weeks after, pinapadala naman ni bangko yung ating credit card PIN for the cash advance. Pero ngayon, may mga bangko na hindi na nagpapadala through courier or through snail mail. Ang ginagawa nila para ipadala yung ating PIN is through SMS. So, like East West, yun ang way niya ngayon to give us our PIN. Kaya, possible na ganun din ang gawin ni UB. So, ang pwede natin gawin is that we have to visit the bank, a Union Bank, or siguro call the hotline at magpa-assist sa kanilang customer service representative para maka-generate ka ng PIN or para mabigyan ka ng PIN. So, yan. Maraming salamat sa iyo, Kisa Hona. Thank you so much. Okay, so there you go. We are done with 3 queries. Hindi pala 3 queries, 3 comments kasi yung isa naman ipapuri. Maraming salamat sa inyong lahat, and thank you so much always for sharing yung mga videos natin sa mga friends ninyo or family members so that they can also learn from it. Maraming salamat. Thank you for dropping your comments. Thank you sa trust, and I would like also to request dun sa mga nanonood na or nagda-drop by lang sa ating YouTube channel na hindi pa nakapag-subscribe. Sana po makapag-subscribe na din kayo. And always, please don't forget to tap the notification bell down there so that you will always be notified kapag may bagong videos tayo. Maraming salamat. Have a wonderful day. And remember,
Whatever is that, kahit ano pa yan, kahit anong klaseng pagsubok yan, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!